Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Katulad ng ating araw-araw na ginagawa, hindi lamang tayo marapat na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ating alalahanin sa ating pagdiriwang, hindi lamang ang kasapi ng ating mga pamilya. Sila'y ating ipagdasal, lalo na yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Atin din silang ipagdasal, lalo na kung sila'y nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ganon din ang kanilang mga anniversaries, kung wedding man o kung anumang anniversaries meron sila. Kasama ng ating pagdarasal sa kanilang mga intensyon at sa inyong mga personal na intensyon at ang intensyon ng lahat ng nagpamisa ngayong umagang ito, atin pong alalahanin din sa ating pagdiriwang ang lahat ng mga may sakit. Habang tayo naghahanda para sa nobenaryo ni Santo Padre Pio na ang kapistahan ay sa September 23 na, tayo pong lahat ay dudulog sa Panginoon at hihingi ng kanyang pamamagitan upang tayong lahat ay pagalingin sa ating karamdaman, pangkatawan, pangpuso, pangisip, lalo na ang sakit pangkaluluwa. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo,
makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayoy inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ginagawa ko ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ati lulunas. Kaligtas at karangalan ay buhat sa Diyos lamang. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ang kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga,
naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ng mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga? Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y mapapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Wine-welcome po natin kayong lahat na mga nanggaling pa sa iba't ibang lugar upang makalahok sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa Pambansang Dambana. Mapapansin ninyo, tayo ay hindi sa main church nagdiriwang ng banal na Eucharistia, kundi sa Divine Sanctuary for Pilgrims. Ito po ay bilang paghahanda sa nobenaryo at kapistahan ni Santo Padre Pio na kung saan kayo ay amin lahat inaanyayahan na sumubaybay. Either you join us sa aming mga nobenaryo tuwing 4:30 ng hapon, yan po ang pasimula ng nobenaryo, and then susundan ng pagdiriwang ng banal na misa sa loob o sa ika-5 ng hapon. At sa September 23 naman po ay ang tampok na pagdiriwang ay ang alas 9 ng banal na misa, kung saan isang Indian cardinal or cardinal mula sa India ang nagpaunlak sa imbitasyon ng Arsobispo ng Lipa, Archbishop Gilbert Garcera, para siya ang manguna sa pagdiriwang. Kayo pong lahat ay aming inaanyayahan. Kung hindi kayo makakasama sa aming dito sa Pambansang Dambana physically, pwede po kayong lumahok or you can join us through our FB page, yun pong Parish and National Shrine of St. Padre Pio, or yung YouTube channel, yung Kapio Vlog. Yun po ang another social media platform natin. At ganun din po sa pamamagitan ng ating Radio Totoo. Yun pong Archdiocesan Radio Station, kung saan tayo rin po ay araw-araw na naka-live. At binabati po natin yung nakikinig, lahat ng nakikinig sa ating radio station ngayong oras na ito, ika-7 ng umaga sa pagdiriwang ng ating banal na misa. For sure, lahat tayo ay nakaranas ng lagnatin. No? Alam ninyo at alam ko kung ano ang ibig sabihin pag sinabi nating lagnat. Ang lagnat ay ang mataas na temperatura na lampas sa 37. Ano ho? At sinasabi na ang lagnat ay masama sa katawan natin.
Kasi we feel uncomfortable. Doon tayo nasanay sa kaisipan na yon. Pero alam niyo ba, na ayon sa pag-aaral, and this is evidence-based or research-based, na ang lagnat talaga ay mabuti para sa katawan ng tao. Di kayo makapaniwala, ano ho? Dahil ang lagnat daw po ay siyang lumalaban sa infeksyon sa katawan. Kaya ang 37.7 na lagnat hanggang 40 ay mabuti. Pero bakit natin ito ginagamot? Sapagkat masakit ang lagnatin. It pains, it hurts. Kaya nga, umiinom kaagad tayo ng paracetamol para siguraduhin ito ay mawala. Pero, ayon sa pag-aaral ng medisina, ito daw po ang lumalaban sa infeksyon sa ating katawan. Yan ang isang halimbawa ng tinatawag na it may be rational not to cure fever because it kills infection. However, it is not reasonable. Bakit? Bakit hindi siya reasonable? Because it is painful. It hurts us. May mga ganyan sa buhay natin. May mga ganyan hindi lang sa buhay natin, may mga ganyan sa buhay pananampalataya natin. Ang pananampalataya natin ay may katwiran, it is rational. However, may mga pananampalataya din sa buhay natin na sa tingin natin ay not rational but makatwiran. Ang halimbawa niyan ay yung ating mabuting balitang narinig ngayon o yung pangyayari sa ating mabuting balita. It is rational for the scribes and Pharisees to invoke the law on Sabbath as a tradition. Pinapangalagaan nila yan. Pinoprotektahan nila yan sapagkat yan ay body of practices na ipinasa sa kanila bilang guardian of their faith. At yun ang ini-invoke nila sa ating Panginoong Jesus. Of course, alam natin yung reason kung bakit. Gusto nilang humanap ng butas o katwiran para siluin ang ating Panginoong Jesus at magkaroon sila ng, yun nga, reason to pin Him down. At yan ay alam ng ating Panginoong Jesus. Yun nga lang, hindi makatwiran. The invocation or yung paggamit nila ng they invoked the law on Sabbath. However, for Jesus, it's irrational. Or it's not, I would say not irrational, but it's not reasonable. Bakit? Sapagkat buhay ang pinag-uusapan dito. Alin nga naman ba ang mas magaling? Ang sundin mo ang batas sa gitna ng nakatayang buhay? O ang sagipin mo ang buhay kahit pa nga may batas? At kung minsan mga kapatid, sa ganyang karanasan natin sa buhay, tayo ay natatakot mag-jump into being reasonable because of the expectation of other people or because of some consequences in our life. Kung minsan, kitang-kita natin na makatwiran na tayo ay tumulong sa ibang tao. Pero dahil sa sasabihin ng ibang tao, dahil sa mga ilang bagay na may katwiran sa buhay natin,
nahaharangan tayo na gumawa nito. Bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, inaanyayahan tayo na maging makatwiran sa pagsasabuhay ng turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Bagamat may katwiran ang ating pananampalataya, bagamat ang ating pananampalataya is rational, may mga bagay na hindi lamang may katwiran, may mga bagay sa ating pananampalataya na lampas sa katwiran sapagkat law of love ang ating pamantayan. Pagmamahal na ayon sa turo ng ating Panginoong Hesus. Sa unang pagbasa ay narinig natin ang pagkukwento ni San Pablo tungkol sa kanyang mga sufferings na para sa iba at para sa atin ay hindi makatwiran. Pero sa kanya, ito ay may dahilan. It is reasonable. Sinikap niya na tiisin ang mga pagdurusa at paghihirap dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Minsan ganyan lang ang kulang sa buhay natin para magkaroon ng meaning. Minsan ganyan lang ang kulang sa buhay natin para ito'y maramdaman nating significant. Minsan ganyan lang conviction ang kailangan sa buhay natin para tayo ay tuluyang makawala sa takot ng expectation ng society, kaya tayo ay nananatiling nakakulong sa napakaliit na paniniwala at paninindigan. Ang pananampalataya natin ay hindi lamang may katwiran. Ito rin po ay may katwiran. Katulad ni San Pablo at ng ating Panginoong Hesus, naway makalampas tayo sa dilema sa ating buhay sa tuwing tayo ay darating doon sa paninindigang hindi lamang kinakailangang maging may katwiran, kundi maging makatwiran. Kung minsan, ito ang nagbibigay kahulugan at mas nagpapalalim ng ating pagiging tunay na Kristiyano. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pang Jesus naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, mananang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyayak kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at ngunit ako lahat ng awa ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Nagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. Ang lahat ay tatalikdan ko. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Nagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. Ang lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating pong 14 ng Setyembre ay sisimulan natin ang Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa mga may mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina o sa pamisahan. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo na tipaya, kanyang pagkaling at habang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.